Weather update tayo mga kapatid. Patuloy pang lumalakas itong binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, ito po ay tumungtong na sa tropical storm ng Pag-asa na may taglay na lakas na hanginan na nasa around 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugso yung umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay nabigyan na ng international name na Jangmi. Ito po ang bagyong may international name na Jangmi ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,260 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay nasa labas pa ng PAR at wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung kanyang trough o yung pagbali ng ating hangin ay nagdadala po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa silangang bahagi nito. At yung western section naman ng Mindanao ay apektado nitong tinatawag nating southwesterly wind flow kasama po ang area ng Palawan. Ang natitirang bahagi naman nating bansa ay patuloy na makakaranas ng mainit at malinsangang panahon dulot naman ng ating easterlies. Ito pong bagyong may international name na Jami ay patuloy pong kikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at yan po ay posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. If makapasok na po yan sa ating Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Domeng. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahang tumama sa lupa or maglandfall man. Yan po ay kikilos lamang o dadaan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan natin ang patuloy na paglakas niya na at yan po ay hihila din ng ating southwesterly wind flow at pag lumakas-lakas pa po yan ng konti, yan naman po ay tatawagin na nating habagat o southwest monsoon na kung saan magpapaulan po yan dito sa western section ng ating bansa. Yan po ay indirect effect ng pagtawid nitong bagyong tatawagin nating Domeng kasama po dyan ng Metro Manila sa susunod na linggo, particularly sa Lunes. So paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, magpapatuloy pa rin po ang matinding init at alinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron po tayong mataas na tsansa ng pagulan nga dito sa areas ng Davao Oriental at Davao Occidental. Dulot po ng traffic itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng PAR. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms sa ilang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at BRMM. Dulot naman ng ating southwesterly wind flow kasama na po dyan ang area ng Palawan. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, nandito po yung mga kaulapan na associated dito sa ating tatawaging bagyong Domeng. Malayo po yan sa ating landmass pero madadagdagan po yung ating mga pagulan dito sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Western Visayas, ito pong Mimaropa, maging dito sa areas ng Calabarzon, maging sa Metro Manila nga. Yan po ay pag umaakyat na itong bagyong tatawagin nating Domeng dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay as early as Sunday hanggang sa susunod na linggo. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Sa ngayon nga, mas mainit pa rin po ang ating panahon, pinakamainit pa rin po yan bukas, dyan po sa may area ng Cagayan, napapalos hanggang 46 degrees Celsius yung ating heat index. Sa may Aurora naman, nasa 45 degrees Celsius yung ating heat index. Ganun din po sa Metro Manila, pumapalo mula 40 to 44 degrees Celsius. Sa Pasay City nga, 44 degrees Celsius. Sa Quezon City naman, medyo mas mababa na konti pero napakainit pa rin po niyan. 42 degrees Celsius naman. Sa Baler Aurora nga naman, nasa 43 degrees Celsius. Yan po ibang panganib na level pa rin ng heat index. Bagamat tumataas po yung ating tsansa ng pagulan sa hapon at gabi, possible pa rin po yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Dito nga sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, bukas medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan at mas iindahin pa rin po natin ng matinding init at alinsangan na panahon. Kahit po sa madaling araw, medyo maalinsangan po yung ating panahon. Pero sa susunod na linggo, mas mapapadalas na po yung ating mga pagulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Kasabay na po yan ang pagpasok ng ating habagat o southwest monsoon. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pong New Weather Frontliner, Alvin Pura, lagi may panahon. Para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.